Sa kadiliman ng gabi, bumubulong ang mga kwento. Mga pangyayaring hindi maipaliwanag. Mga lihim na itinatago. Dito sa kanlungan ng katatakutan, samahan kami sa bawat kwento ng kababalaghan. Liham ng Lagim. Compilation of true Filipino horror stories. Sa ilalim ng hagdan. Magandang araw po sa mga tagapakinig. Matagal ko nang iniisip kung dapat ko bang ikwento ito. Pero sa huli, naisip kong baka mas mabuti kung mailabas ko na rin. Ako si Mia, 31 anyos. Ngayon ay may isang anak at naninirahan sa Maynila. Ang kwentong aking ilalahad ay nangyari noong bata pa ako sa amin sa probinsya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makakalimutan ang mga pangyayari at kaganapan doon sa aming lumang bahay. Taong 2001, nasa 9 anyos ako. Ang mga magulang ko noon ay nagtatrabaho sa abroad. Ako at ang aking nakakatandang kapatid na si Mary ay doon na muna tumira pansamantala sa bahay ng aking lola sa Pampanga. Malaki ang bahay ng lolo ko. Gawa sa kahoy at puno ng mga antigong kasangkapan. May hahalin tulad ito sa mga makalumang bahay na angkop pa sa panahon ng Kastila, pero moderno. Maganda at malawak. Maraming puno at tanim sa bakuran. Kasama namin dito ang iba pang mga pinsan at ilang mga tito at tita namin. Noon pa man ay may mga naririnig na kaming kwento patungkol sa bahay ni Lola. Mga pintuan na biglang bumubukas o kaya naman ay may mga naririnig na yapak sa gitna ng gabi na animoy may hinihila na kadena. Sabi naman ng ate kong si Mary ay baka tinatakot lang daw kaming mga bata para nga ay matulog kami ng maaga at di na maglilikot paggabi. Kaya di naman namin ito binigyan ng masyadong pansin. Sa lahat ng bahagi sa bahay ay ang ilalim ng hagdan ang tila umaagaw ng aking pansin. Gawa ito sa kahoy. May siwang sa bawat baitang, kaya bahagyang nasisilip mo ang ilalim kung papanik ka man o pababa ng hagdan. Sa ilalim nito ay may isang maliit na espasyo na parang bodega. May pintuan ito na laging nakasarado pero kailanman ay hindi kinakandado. Dito namin nilalagay ang mga lumang gamit, sirang payong, kahon ng mga laruan ng pinsan ko, at mga sapatos na hindi nakasya. Palagi lang ito madilim dahil hindi direktang naaambunan ng liwanag mula sa labas. Isang beses, nung ako'y pababa ng hagdan, ay hindi ko sinasadyang nabitawan ang aking laruan na manika sa siwang ng mga baitang. Pinuntahan ko agad ito sa baba para hanapin. Subalit, ang pagtataka ko lang ay hindi ko ito makita. Pumunta na ako sa taas, sa baba at hinanap kung saan-saan ang laruan. Ngunit hindi ko talaga ito mahanap. Hinayaan ko na lang muna at nagpunta sa labas para makipaglaro sa aking mga pinsan. Lumipas ang buong hapon ay babalik na sana kami ni ate sa taas nung bigla niyang sabihin, "Eto naman pala manika mo, Mia. Tignan mo, nasa hagdan lang mismo." Laking pagtataka ko dahil sigurado akong wala akong nakita kanina habang ako'y naghahanap. Kinuha ko na lang ang manika at habang aking tinitignan ng laruan ay napansin kong wala na itong mga mata. Animoy dinukot. Bahagya akong natakot. At dahil dito, akin na lang itong itinapon. Kahit man labag sa aking kalooban. Di ko na din kunento sa aking ate ang aking natuklasan.
Ilang araw din ang lumipas nang walang kakaibang nagaganap. Isang gabi noon, habang tinatapos namin ni ate ang aming mga takdang aralin, nasa mesa kami. Ilang di pa lang ang layo mula sa hagdan. Ang iba ay nasa second floor noon at nanonood ng TV. Ang paligid ay biglang tumahimik. Walang ingay ng kuliglig o kalansin ng orasan. Para bang bumagal ang oras. Bigla akong may narinig. Isang mahinang huni. Sobrang hina na di ako sigurado kung ito'y nasa isip ko lang o gawa-gawa lang ng aking imahinasyon. Tinignan ko si Mary na siya na may abala sa pagsusulat. Pero parang wala naman siyang kibo. Tinigil ko na muna ang pagsusulat at pinakinggan ng maigi. Ayun nga, at umulit muli ang napakahinang huni. Psst. Psst. Nasa isip ko parang sit-sit iyon. Dahan-dahan kong hinanap ang direksyon ng huni. Ito'y nagmumula sa ilalim ng hagdan. Ako'y napatingin sa pinto. Sobrang bagal ng paligid. Tila may humihila sa akin patungong ilalim ng hagdan. Hindi na rin ako nakakibo dahil sa aking kuryosidad. Dahang-dahang bumukas ang pinto ng bodega. Mga ilang pulgada lang ang pagbukas. Kapansin-pansin na parang may gumagalaw sa loob. Di ko masyadong maaninag dahil kaunting ilaw lamang ang dumadampi sa bahaging iyon. Napatitig ako ng mas maigi pa nang biglang may lumabas na kamay. Kamay ng bata. Sobrang putlang kamay na halos puti na kung titignan. Sa palad nito ay may dalawang bilog. Sinipat ko pa ng mas maigi at laking gulat ko. Ang mata. Ang mga mata ng aking manika. Sisigaw na sana ako nang parang may bumabayo sa aking katawan. Mia! Uy! Panik ka na dun sa taas. Natutulog ka na dyan, oh. Nakaupo ka pa. Bukas na lang yan. Ako pala'y nakatulog nang di ko napapansin. Narinig mo yun, Mary? Yung nagsisit-sit kanina. Wala naman. Nandito lang ako sa tabi mo TV lang sa taas ang akin naririnig. Nagpasama ako kay Mary sa taas at kwento ko kay Mary ang nangyari. Ngunit sabi niya, nananaginip lang daw ako. Ilang araw din ang lumipas. Kung ako may bababa o papanik, ay sinisigurado kong may kasama ako. Hindi ko lang pinapahalata na ako'y takot. Dahil nahihiya akong masabihan na matatakotin. Malakas pa naman mantukso ang aking mga pinsan. Kaya't minarapat ko nang itago na lang muna. Ang napapansin ko madalas ay parang may naririnig ako sa paligid ng bahay. Tawa ng bata. Mahina lang. Animoy nakikitawa pag kami nagkukulitan kasama ng aking mga pinsan. Minsan naman, kahit ako'y mag-isa lang. Hanggang sa sumapit ng isang gabi. Medyo ginabi na kami ng tulog ni ate dahil nalibang kami sa panonood ng isang palabas sa TV.
Tumabi ako sa kanya at pinikit ko na ang aking mga mata para naman matulog. Tatandaan ko ako'y nanaginip noon. Ako daw ay mag-isang naglalaro sa taas. Nang biglang, may batang lumapit sa akin. Lalaki. Palangiti. Maamo magsalita. Halos kaedad lang kami. Di ko masyadong maaninag ang buong mukha. Para bang blur lang ang aking naaaninag. Nakaputi siya at itim na shorts. Sabi niya sumama daw ako sa kanya at maglalaro daw kami sa bahay niya. Mia, tara halikat tayo maglaro sa aking munting bahay. Di ko maipaliwanag pero ako'y sumusunod lang sa kanya. Para bang di ko kontrolado ang aking kilos at galaw. Parang ako'y lumulutang lang. Ako'y sumama sa kanya. Nakasunod lang ako. Mula sa second floor hanggang sa kami bumaba ng hagdan. Bigla siyang lumiko pakaliwa at pumasok sa bodega. Habang nasa loob kami ng bodega, nakatalikod lang siya. Dito ako nakatira, Mia. Madilim dito. Sobrang dilim. Di ako nakakakita. Ika ng bata. Bigla siyang humarap sa akin. At biglang siya may tinanong, pwede ko bang hiramin ang mata mo? Laking gulat ko na nakita kung wala siyang mata. Tanging dalawang malaking itim lang na bilog. Nakangiti pa din siya sabay hawak sa aking mga balikat. Pagkahigpit-higpit, mga balat niya ay naging puti at pagkalamig-lamig. Mangiyak-ngiyak ako noon. Gusto ko nung sumigaw. Di pa din ako makagalaw. Nakakatakot ang mukha niya. Hanggang sa ako'y napadilat. Naaninag ko ang ilalim ng hagdan na nasa aking harapan. Ilaw lang ng lamparilla ang nagbibigay ng liwanag sa bahaging iyon. Nakita ko si Lola, ate, at ang aking iba pang pinsan. Tila'y nag-aalala at pilit akong kinakausap. Bata ka? Ba't ka ba dito natutulog? Buti at sumigaw ka at nahanap ka namin. Kanina madaling araw ka pa namin hinahanap. Pag-aalala ng aking lola. Ang nangyari daw ay napansin ng kapatid kong nawala ako sa kanyang tabi sa kalagitnaan ng gabi. Kaya't siya ay nagpatulong magpahanap kay na lola. Nanginginig ako at parang napipe. Di ko alam kung paano sasabihin sa sobrang takot. Napayakap na lang ako sa aking kapatid. Ang umaga ay sumapit. Ikinwento ko lahat ng aking napanaginipan. Tahimik lang si Lola habang nakikinig. Iha, akala ko'y nasa tahimik na ang batang iyon. Ano po bang ibig niyong sabihin, Lola? Kilala niyo po ba ang batang iyon? Matagal na daw na may naninirahan sa ilalim ng hagdan na iyon. Dati pa, noong bata pa ang aking lola. Isa daw itong nilalang na naiwan dito mula pa sa panahon ng Kastila. Ang kwento daw noon ay may naninirahan daw na isang pamilya sa aming bahay. Isang nanay at tatay kasama ang kanilang anak na lalaki. Ang nanay daw ay ginahasa at ang tatay naman ay binugbog at kinadinahan.
Ang batang lalaki naman ay dinukutan ng mga mata. Iniwan na lang daw sa ilalim ng hagdan ang kanyang katawan hanggang sa ito'y bawian ng buhay. Sinabi rin ni Lola na noong kabataan niya ay may katulon daw silang pinapakitaan din ng bata. Hindi ito nagtagal sa paninilbihan dahil sa madalas siyang gambalain ng espiritu. Nais daw nitong makipaglaro kasi nag-iisa lang daw siya sa dilim. Kaparehong-pareho siya ng deskripsyon sa aking mga nakita. Tila mangilan-ngilang lang daw ang pinapakitaan ng batang iyon. Babala ng mga tatanda noon ay huwag nang magtago o maglaro sa ilalim ng hagdan dahil daw baka magambala ang bata. Umabot ang mga pangyayari sa aking mga magulang sa abroad at nagpasya silang mag-alay ng panalangin para sa bata sa hagdan. Kami ay kumuha ng pare para siya'y dasalan. Payo ng pare na linisin namin ang ilalim ng hagdan at lagyan na lang ng permanenteng kandado ang pinto para daw ay hindi na ito magambala. Simula noon, naging tahimik na ang bahay. Hindi na ako nakarinig ng kung anumang kakaiba mula sa ilalim ng hagdan. Hindi ako sigurado kung ang lahat na ngayon ay sadyang imahinasyon ko lang. O iyon ba'y makatotohanang pangyayari? Lumipas ang ilang taon. Natapos kami ng ate ko ng high school. Kami ay sa Maynila na nanirahan para sa aming pagtungtong ng kolehiyo. Si mama ay umuwi na din. Kasama namin siya dito sa Pinas. At si papa naman ay nagpatuloy ng trabaho para sa aming pag-aaral. Nitong nakaraang undas lang ay nauwi kami sa probinsya sa Pampanga. Sinama ko ang anak ko, si Ate Mary at si Mama para bisitahin ang puntod ni Lola at para naman sa maikling bakasyon. Doon kami tumuloy sa lumang bahay ni Lola. Masasabi kong maganda pa din ang bahay. Well-maintained kumbaga. Andun pa rin ang bodega sa ilalim ng hagdan. Ngunit ang dating takot na bumabalot sa akin ay masasabi kong nawala na. Dahil na din siguro sa paglipas ng panahon. Nagtutuksuhan pa nga din kami ng aking mga pinsan pag naaalala namin yung mga pangyayari. Ang sabi nila baka nag-sleepwalking lang daw ako. Makalipas ang ilang araw ay umuwi na din kami ng Maynila. Masaya ako noon dahil nga sa para bang ang mabigat na pasanin na nasa aking dibdib mula pa sa nakaraan ay tuluyan ng nawala. Ito'y closure kumbaga. Kinagabihan pagdating namin sa bahay habang ako'y nagdidiskarga ng mga gamit ay bigla akong tinawag ng aking anak. Siya noon ay naglalaro sa loob ng bahay. Mama, come here sa stairs. Look what's this? Pumunta naman ako agad dahil baka kung anong nakakapanakit na bagay ang kanyang pinaglalaruan. Napapuntong hininga ako na makita kong mga mata ng manika sa ilalim ng hagdan. Hanggang dito na lang po muna. Sana po'y nagustuhan niyo ang aking liham. Maraming salamat po sa pakikinig. At dito po nagtatapos ang isa na namang kwento ng kababalaghan. Maaari po kayong mag-submit ng inyong personal na kwento at karanasan sa email address na nasa description. Kung inyo pong nagustuhan ang aming handog, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. Click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos. Maraming salamat po.